buksan natin yung Joshua chapter 6 verse 1 to 6. Or 1 to 6. Or 1 to 6. Yeah. Yan, sabi po dito sa verse 1 to 6. Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor, and ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day he shall compass the city 7 times. And the priest shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. And Joshua the son of Nun called the priest, and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. And so tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tingin Panginoon sa umagang ito, at binigay po kami ng pagkakataon para makapag-devotion Panginoon. We pray na matuto po kami Panginoon, mas madami po ang matutunan sa inyong salita Panginoon. Kayo po yung mauna sa amin, hindi ko po ito kaya, gabayin niyo po ako Panginoon sa pagtuturo, at mausap rin po kami mausap po kayo Panginoon sa isa't isa Panginoon upang ito ay maging magpapala po sa amin Panginoon. At patawarin niyo po kami Panginoon sa nagpusalanan, pagbilangin sa Panginoon sa mga Jesus. Amen. Yeah, so kung maaral nyo, nasa Joshua pa rin po tayo. Yung kapangalan ni Sir Joshua. Di ba, Jesus, tas Joshua. Ang daming pangalan dito sa Bible. Ayan. So, ang daming ginawa na ginamit si Joshua. Ayan. So, dito sa verse na to, ay inutusan ang Panginoon si Joshua. Ayan. Kasi dito sa Jericho ay ito yung lugar na nakasarado lagi, and walang nakakapasok, walang nakakalabas. Yan. And then meron silang pader. Yan. Meron silang pader. At ngayon, sinabihan si Joshua na pumunta sa city ng Jericho. Yan. Kaya dito sa verse 1, now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. So meron kasing tao or parang anak ata ng Israel doon sa loob ng Jericho, sa city ng Jericho. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor, and ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. So, yung Jericho daw ng wall, lahat ng mga kasama ni Joshua ay maglilibot sila na 6 na round. 6 days yon. At kapag gabi, kapag gabi ay umuwi sila sa kampo nila. Pero bumabalik sila araw-araw hanggang matapos yung 6 days. Yan. And then verse 4, And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priest shall blow with the trumpet. Sabi dito ay merong mag-blow na 7 na tao, yan, 7 trumpets. At sa ika-7th day ng araw na paglilibot nila, di ba 6 days na pag-ikot nila, and then sa 7 days ay doon nila i-blow yung trumpet. Yan, i-blow nila yung trumpet ng sabay-sabay, yung 7 na trumpets. Yan, sabay-sabay. And then verse 5, And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, kapag narinig na daw ng mga tao, makasama ni Joshua, yung trumpeta, ay
All the people shall shout with a great shout. So, kukan daw sila. Sisigaw sila ng malakas ng sabay-sabay. And the wall of the city shall fall down. Ito ay babagsak daw kasi nga, di ba may wall doon, hindi sila makapasok doon sa wall of Jericho. Ngayon, kapag nag-blow ng trumpet yung 7, and then narinig nila yung mga kasama ni Joshua, sila ay sisigaw ng malakas, and the people shall ascend up, every man straight before him. So, ibig sabihin, ito ay gigiba. Yan. So, dito, pinapakita ng Panginoon na kailangan nating sumunod sa pinapagawa niya. Yan, be flexible. Yung maging obedient or submissive sa Panginoon. Si Joshua, ginawa niya yun. Siya yung leader kasi. Tapos meron siyang mga kasamahan na kailangan kasi meron silang dapat kunin doon. I think si yun eh. Basta Israelites din na kasama nila na kailangan nilang kunin. Yan. And then after nun, ay nagiba. Kasi di ba, kumain natin yung mga wool, malalaki yan. Yan sa China, yan, may city. Kasi hindi sila makapasok doon. Meron silang dapat kunin. Parang, kasi pumasok yung isang Israelites doon na kailangan nilang kunin. At I think mga kalaban yun, yung mga nasa loob ng Jericho. Ngayon, umikot sila ng 6 times. Yan, araw-araw, paggabi, umuwi sila sa kampo nila, doon sila natulog. After that, after 6 days, sa 7 days, doon na, nag-blow na sila ng trumpet, sabay-sabay, and then sumigaw sila ng malakas. At doon yung gabay ng Panginoon na giniba niya yung mga wall. Yan, wala silang ginawa, kundi sinunod lang nila. Umikot sila ng 6 times, then sa 7 days ay nag-blow sila ng trumpet, nagsabay-sabay, at sumigaw sila. Doon nagiba yung wall. Anong nangyari doon? Ang nangyari doon ay nakapasok sila. Yan, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. At ang nangyari ay pumunta sila sa loob, pinatay nila yung mga tao doon. Kasi kalaban, and then yung isa lang doon ay kailangan nilang kunin na Israelites din. Na kasi yun yung kailangan nila na parang kinidnap ata kasi. Yan. Pero I'm not sure kasi sabi ng Panginoon ay kalaban. Excuse me. Bali, kailangan nilang kunin yung kasamahan nila doon. Yan. So, nag-iba, tapos pinatay nila yung mga hayop doon ng mga buhay. At nag-curse din sila, si Joshua nag-curse din, na kung sino yung magtatayo ulit nung wall, ay mamamatay yung first child niya, anak niya, mamamatay. Once na pinutol niya yung wall of Jericho. Ngayon, nakuha nila, tapos sinasabi ng Panginoon na kailangan yung kunin yung mga gold doon, mga kayamanan doon, kukunin nila para ibigay sa Panginoon. Kaya doon, makita natin na ang Diyos yung nagsabi, ang Diyos yung gagawa, at ang Diyos yung magbibigay ng kapangyarihan na hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero dahil sumunod tayo, ang Diyos nang bahala. Doon natin makikita yung faith natin, yung panampalataya sa Panginoon, na tinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Hindi natin siya nakita, hindi natin alam kung ano yung itsura niya, pero nanampalataya tayo. Yan. So dito, makita natin na kailangan natin magtiwala. Kung makita niyo po dito sa 1 Samuel 15:22, sabi po dyan, yan, and Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, sabi yun sa last sentence, to obey is better than sacrifice. So, mas maganda daw na sumusunod kaysa mag-sacrifice. Yan. So, kailangan sumunod kaysa sa mag-sacrifice. Kasi pag nag-sacrifice, ang hirap, di ba sir? Pag nag-sacrifice ka sa isang bagay, talagang hirap, tapos magpupursige, ganun, tapos mapapagod, yung unahin mo sila, ikaw na lang, sige ako na lang, sacrifice ako. Pero sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. Mas magandang sinusunod siya kaysa tayo ay mag-sacrifice. And to hearken than the fat of rams. So, andun yung pagpapala kapag sinunod natin. Kung tinatawag tayo ng Panginoon, kung saan tayo, sa finance ba, mag-support ba tayo, o sa loob tayo ng ministry, maging pastor, kailangan natin siyang sundin kasi siya yung nagsasabi. At ganoon din nakikita natin dito sa kwento ni Joshua sa chapter 6 na sinunod nila yung sinasabi ng Panginoon
na umikot kayo ng 6 times. Parang nakakatawa. Kasi ikot lang sila. Babas sila ng kada after nung 1 day, 6 days. Tapos after 7 days, mag-blow sila sa makasalong nila. Pero nakita natin doon yung kapangyarihan ng Panginoon na biglang bumagsak yung wall. At naging pagpapala yun sa kanila kasi nakuha nila yung isa na nakasamahan. Yan. At kaya kung gusto natin na maging maganda yung direction ng buhay natin, sumunod lang tayo sa Kanya. Kasi dito sa Bible ko andito na lahat hanggat tutusin nga, araw-araw basahin, ganyan, tapos pag-aralan, ano. Kahit yung iba parang ang hirap i-balance, pero kailangan kasi ito Sa akin, yung gusto kong panindigan talaga yung balance. Kaya kung may shorts tayo, kahit kunti lang yung views niyan, basta ang importante, may spread yung salita ng Panginoon. Ma-encourage sila, makilala ng Panginoon. At tayo, nakafocus lang tayo sa tutorial, doon tayo kikita talaga sa video tutorial. At kung meron man doon, di blessing, Diyos yung nagpala, at kasi para naman sa Kanya yun, ibabalik rin natin yung kikitain natin doon. Kaya ganun. Kaya dito, kailangan lang natin na sumunod kagaya ng ginawa ni Joshua. At God is the right way in life. Kasi siya yung daan para maging maayos yung buhay natin. At kung may mga nangyayari na ang hirap gawin, sumunod lang. Ituloy lang yung pinapagawa. Na minsan parang, ano ba ito, ang pandawan nakakatawa naman yung paggagawin namin, iikot lang kami tapos doon na mabubuksan na yung mulak Jericho. Pero kahit nakakatuwa to, hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero kapag sumunod tayo, ang Diyos na yung gagabay. Kasi magtatagumpay tayo sa buhay kapag sinunod natin ng Diyos sa ating buhay. Yan. At ganun kabuti ang Panginoon sa atin. At ang daming story dito nakaka-inspire na gandang sundin. Yan. So nawat ay maging flexible tayo. Sumunod tayo sa Panginoon kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Yan. So yun lang, tayo yung manalangin. Maraming Panginoon, maraming salamat sa naging devotion maraming ngayon. At nawa ay maging sumunod pa kami lagi sa inyo kagaya ng ginawa ni Joshua. Kahit ito ay nakakatawa, ay sumunod pa rin po sa inyong Panginoon. We pray na maging flexible po kami, maging submissive po kami sa inyo, sumunod po kami Panginoon sa inyong pinapagawa, ang ating vision and mission, nawa ay ma-execute po namin ito, at kayo po yung papuri lahat ng aming mga achievement Panginoon. At thank you Panginoon, kayo po yung gumabay Panginoon sa aming pagtatrabaho, patawarin niyo po kami Panginoon sa mga pagkasala na ginawa po namin Panginoon, nawa ay kayo po yung itaas namin Panginoon kung may mga achievement po kami Panginoon. And then we pray na ilihin po kami ng sakit, kung may mga sakit po kami na ay gumaling, at sa aming buong araw na gawain ay yung mga dapat po namin gawin ay matapos po namin. Ito pa ang dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Hindi akong sinipon na. I-stop pa na.